Hello everyone! Another day, another vlog, and another content. And this is a part 44 of my daily vlog or my daily content. Sunday nga ito ng umaga at ito may bisita tayo sa aming bahay. At kung hindi nyo nga po pala kilala yan, ayan po yung si Ek. At madalas ko na rin po siya nakakasama before. Umagang-umaga pa nga lang ay na-prank ko na kagad siya. Dahil yung budget na yan ay para po sa Tres Marias na sinusuportahan po natin. Dahil alam nyo naman, mapagbigay talaga tayo sa mga taong nangangailangan. At dinaanan na nga din namin ang mother ni Ek dito at may pasalubong kami dyan. Tapos yung pasalubong namin yung tira-tirang kinain niya, ganun. Kaya naman, shout out kay Mami Maricel na fresh at sexy. Eme! Dahil nga, pantasin niya nga yung isang pagkain na niluto ko at gusto niya daw matikman, kaya pinagbigyan na natin siya. Alam niyo naman, very close din talaga ako sa mga mother na mga nakakasama ko mga bagets or mga baby boy. Pagka kasi ako, kung may mga nakakasama man ako mga bagets or baby boy, I make it sure nakilala din talaga ako ng magulang nila. Para naman nakakasigurado sila na safe yung anak nila sa akin. Ganon. Kumbaga formal po talaga ako nagpapakilala sa mga magulang nila. Ganon. By the way, ito na nga pala yung update sa pinapagawa nating bahay-bahayan. Medyo nabubuo na siya. So eto, medyo papasok tayo sa loob para kahit paano makita nyo yung mga parts ng bahay kung ano na yung mga natapos. Actually, sobrang bilis niya talaga. Yung baga parang kailan lang, 'di ba? Halos daily vlog ako nagko-content tapos nakikita nyo naman yung bahay na to kung paano siya nabubuo. Kaya naman umaakyat na din talaga ako sa taas para kahit paano makita natin yung update ko ano nang itsura. At yung pinapagawa kong to is expansion po yan ng namin, ng salon po namin. Kahit paano man komportable po yung mga clients namin soon to be. Dahil nararamdaman ko this months ay pupuksain tayo ng mga client. Kaya naman deserve din talaga nila yung ganitong place. Kumbaga hindi pa naman siya maayos sa ngayon, pero soon to be pag naayos tayo dito na tayo lilipat. Ganun talaga, hindi pa siya ganun katganda pag tinignan sa ngayon kasi hindi pa naman siya tapos, pero tignan nyo naman yung itsura niya sa labas. Na para bang nagmamataas na siya. Pero sa totoong buhay na nalalakihan ako sa kanya. As in, ang ganda niya din talaga tignan sa labas. Kaya excited na rin ako matapos to. Pero yung budget ko parang hindi na sapat. Kaya naman it's Sunday, kaya magsisimba tayo. Ipagpe-pray na lang natin kay Lord lahat. Na sana magkasya yung budget ko at hindi kulangin. At sana magbayad na lahat ng may utang sa akin para hindi na ako problema sa budget. Naway makaahon lahat ng may utang sa akin at makabayad sila sa akin. Ganun. Dahil kung babayaran din nila ako, for sure hindi na ako problema sa budget. Pero ganun talaga sa buhay, hindi mo lahat ng taong pinautang mo or nangutang sa'yo ay mapipilis mong bayaran ka. Kaya one lesson in life, wag na magpautang. Ibalan niyo magkasamaan ng loob kaysa naman milyon-milyon yung hindi nyo ibabalik. Kawawa naman si Precious, Diyos ko. Yung lahat ng pinagpaguran, hindi na naibalik. Kaya naman yung mga milyon-milyon na nalustay mo, Precious, Diyos ko, bawiin mo. Bawiin mo sa ngalan ng Panginoon. But then again, lahat naman yun ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Dahil kung iisipin ko yung Diyos ko, baka ma-stress tab si mama. Dahil hindi din nakaka-fresh ang pag-iisip ng mga utang na hindi binabayaran. Kaya naman ako nagpo-focus na lang talaga ako sa lahat ng bagay na makakapagpa-bless pa sa akin. Kumbaga iniisip ko na lang lagi, at least hindi ako yung nakapanloko ng tao or hindi ako yung argabyado ng tao. Although hindi naman lahat yon intentionally na hindi makapagbayad. But then again, sa lahat naman ng pinag-investan ko, hindi ko naman kayo lahat sinisisi. Kumbaga nagtiwala ako sa inyo at syempre may risk doon na baka malugi or mabankrupt. And hoping na makarecover kayo at makabawi kayo at makapagbayad. Dahil lagi natin tatandaan na mahirap kalimutan ng utang. Ang utang ay kailangan nating bayaran dahil ang utang ay kakambal yan ng kahirapan. Kaya kung ayaw natin maghirap, huwag tayong mangutang at matuto tayong magbayad ng utang. Dahil sa totoong buhay, isa yan sa mga kinakatakutan ko, yung mangutang at higit sa lahat, yung hindi makapagbayad. Kaya naman hanggat maaari, hanggat kaya ko, hindi talaga ako nangungutang. By the way guys, kung nanonood kayo ng daily vlog ko, every Sunday talaga kami nagsisimba. At dahil nagsimba tayo, i-share ko sa inyo yung homily. Kung baga ang message or ang salita ng Diyos. Dahil ang topic dito ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Kung baga, bakit po ba tayo nagsisimba? Syempre, para makilala natin ang Panginoon at lumalim pa ang pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Kung baga sa buhay natin, like for example sa mga kaibigan natin, kung gaano natin sila katagal, mas nakikilala natin yung mga kaibigan natin o yung mga nakakasama natin. Kung baga, kung ihahalin tulad natin sa Panginoon, mas malalim na pananampalataya or mas malalim na ugnayan, mas makilala natin si Lord. Kung baga, kung ilalapit natin yung mga sarili natin sa Panginoon, mas lalo natin mauunawaan at mas lalo natin makikilala si Lord dahil nga ang topic dito ay ang ating pakikipag-ugnayan. In other words, mas matagal mo nakasama at mas malalim ang pagkakakilanlan. Kaya na lang sa mga kapamilya natin at sa mga kaibigan natin. Kumbaga kung sino yung lagi natin nakakasama, kung sino yung matagal natin nakakasama, sila yung mga taong pinagkakatiwalaan natin. At syempre sila yung taong mas nakikilala natin. Kaya sa buhay natin, mahalaga talaga yung pakikisama or yung pakikipag-ugnayan. Mapa sa tao man to or mapa sa Diyos.
Dahil ang mas matagal na pakikipag-ugnayan, mas makikilala nyo po ang isa't isa. Kaya naman masaya din ako yung araw na to, kahit papano, minsan nadadagdagan tayo, although minsan nababawasan, pero ang mahalaga, may mga kasama tayo. Kumbaga may nai-influence tayo para pumunta ng simbahan at para makinig sa salita ng Diyos. Kaya naman kung napapanood nyo to, minsan naman kahit every Sunday, maglaan kayo ng oras at panahon para naman sa Panginoon. Dahil para sa akin, iba din talaga ang blessing, iba din talaga ang takbo ng buhay pag meron kayong Panginoon sa buhay niyo. Dahil mas gagaan or mas aalwan ng buhay nyo, lalo na kung malalim ang pananampalataya nyo. Then right after namin manggaling sa simbahan, nagkaayaan na kami mag-samji. Matagal na panahon na nga din palang hindi kami nagkakasama. Hindi kami nakakakain sa samjihan. Kaya naman, minsan talaga, i-fulfill din natin yung fantasy natin. Dito nga pumasok na kami sa loob. So dito nga yan sa Kimchi Samgyupsal. Dito lang yan located sa poblasyon. Likod lang po ng Genesis Terminal. Malapit lang sa 7-Eleven. Isa din to sa mga Samgyupsal na dinadayo din talaga ng maraming tao. Or madami talagang kumakain din dito. Dahil sa bukod sa affordable yung menu nila o yung mga pagkain nila dito, worth it din talaga yung mga lasa. As in talagang premium taste din talaga yung atake. Kaya naman hindi pa kami kumakain dito. Napapasayaw na yung dalawa namin kasama. Na ang akala mo naman din talaga. At syempre, una, bago tayo pumasok sa taas or sa second floor nila, sa pinaka-dining area nila, kailangan muna natin magbayad. And good thing lang this is tumatanggap sila dito ng GCash payment. Dahil madalas talaga hindi ako nagdadala ng cash. Kaya naman ito, papakita sa inyo ni Ate Chrissy yung mga sample video at presyo ng mga menu nila. Para kahit papano, pag pumunta kayo dito, alam nyo na kung magkano yung presyuhan ng mga pagkain nila dito. Kumbaga, madami kayong option na pwede nyong pagpilian, depende sa budget nyo. At higit sa lahat, regarding sa lasa ng mga pagkain, at the same time sa place, very convenient, at the same time masarap lahat ng foods. At dito nga umakyat na kami sa second floor at ito na yung atake. So far wala pang customer that time, kami pa lang yung nauna, o diba? Parang susuluhin namin tong mga pagkain. Dahil nga buffet style to, kumbaga unlimited siya, kung anong gusto mong kainin, kainin mo. Kaya naman talaga kami, fantasy din talaga namin pumupunta sa mga unlimited food or mga unlimited buffet, yung mga ganyan atake. Kasi may enjoy mo talaga yung pagkain. Yung tipong hanggat hindi ka nabubusog, pwede kang hindi tumigil sa pagkain. Kasi ako pagdating sa lamunan, sa mga kainan, pwede mo ako pang dayubi. Kahit yung manipis yung katawan ko na yan, ay Diyos ko, wag niyo akong sisinuhin pagdating sa kainan. Dahil kami ni Ate Chrissy, pang laban talaga kami, pang grand finals kami sa mga kainan talaga. By the way, kami nga lang pala yung makakasama dito. Kasi kami din nagkasama-sama at nagkasundo-sundo talaga na dito na lang kumain. So far, nag-enjoy naman din kami sa pagkain dito, as in talaga. Kung baga makakapaldo talaga kayo dito, pag dito kayo pumunta at dito kayo kumain. At syempre ako, hindi naman mawawala yung fresh-freshan at ganda-gandahan. I-flex naman natin kulot-kulutan nating buhok. At syempre yung lisensyado nating makeup, kailangan i-flex natin yan dito sa video. Wala lang, nakakaganda lang din kasi at saka nakaka-fresh, ganon. Naway sumain nyo ang kagandahan. At dito nga ay nagkakahirapan pa kung paano gumamit ng chopstick ang mga bagets. Para bang hindi sila sanay kumain sa mga ganito. Dahil itong si Kim ay hindi marunong gumamit ng chopstick. Para bang hindi nakakakain sa samgyupsalan, mas gusto niya pang gumamit ng kutsara at tinidor. Kaya naman sabi ko sa kanya, itry niya ng praktisin, try niya ng subukan. Para naman kahit papano may matutunan siya sa simpleng bagay man lang. So far, kahit na walang lettuce that time dahil nga nagbagyo-bagyo, nag-enjoy at nabusog naman kaming lahat. Pero mas papaldo sana kami kung mayroong lettuce dito. Kaya naman pinagtiyagaan ko din talaga ang pagkain ng kanin. Kaya naman minsan ititreat nyo din yung sarili nyo, kumain din naman kayo sa labas together. Kasi kami traditional talaga to. Baga, right after namin magsimba, kung ano yung napag-usapan namin, kung saan kaming restaurant or fast food chain na kakainan, dun kami. Basta kung ano man ang napagkasunduan ng grupo, ganun. At ito, last week pa namin to pinlano na dito talaga kami kakain. Dahil sobrang tagal na panahon ng last time pa kami nag-samji, na para bang nabusog kami at hirap na din akong lumakad that time. Na para bang nabundat ang tiyan natin. Gusto ko kasi islim-isliman lang ako, nipis-nipisan. So right after namin kumain, lumabas na rin kami dahil eto nga si Ek, siya daw magdadrive ng sasakyan at susunduin daw kami. Dahil nga fantasy niya talaga mag-drive, kaya pinagbigyan ko na rin siya. O diba, may instant driver tayo, yung hihintuan tayo, tas sasakay na lang tayo as a passenger. Kasi ako madalas talaga, ako talaga yung nagdadrive kasi wala naman din marunong sa amin. Buti na lang na dito si Ek kasama namin at nagpipresenta na siya na ang magdadrive. Kaya naman pinagbigyan na natin yung fantasy so niya. ngayon, at ito sumakay na kami sa sasakyan. Pauwi na tayo ngayon at mayroon na tayong lisensyadong ano. Saan ba tayo pupunta, Ek? Saan tayo iikot? Kasama tayong driver ngayon. Road trip tayo. Sama natin ngayon si Kim, si Jack. Nakatapos lang namin tumain. Lo, Kumain. kumain. At syempre, nag-iisang Diyos sa Precious.
Ganda ko ngayon, oh. Look at my hair. At, syempre may driver tayo ngayon. Pakilig. Right after namin umikot-ikot at mag-road trip, dito naman kami sa salon dahil anong gagawin natin, magbabalot na naman tayo ng pa-order. And that time nga is parang konti lang yung pa-order natin, but it's okay, we're still grateful and thankful for everything. Mapaunti man yan, mapadami, dapat marunong tayo magpasalamat sa lahat ng blessing na meron tayo. Kaya naman right after namin mag-packaging, naisipan ko na umuwi na rin kami sa Maangay dahil kailangan din natin mag-rest day. Hindi araw-araw kailangan magtrabaho, kailangan din natin magpahinga. Kaya naman hindi ko na din papatagalin yung videong to. Salamat sa panonood and I hope na may natututunan kayo sa daily vlog na ginagawa namin. Kaya naman kung na-inspired kayo or may natutunan kayo sa daily vlog na ginagawa namin, huwag nyo naman kaming kalimutan na i-follow at share nyo na rin yung videong to. Thank you so much for watching and see you on our next vlog.